Although magkahalintulad sila sa pagiging diktador at saka mga yung ganid sa kapangyarihan at sa pera na gustong i-sequester ito, 'di ba? Mag-ama na mag-ama talaga itong mga Marcos na ito at wag nating kakalimutan 'yan. Malagim ang Bongbong Marcos presidency at ako lagi ko nakokonekta ko lahat 'yan. Pero nakapagtataka po, bagamat nandiyan na ang mga ebidensya, meron pong video evidence, merong testimonial evidence si Cathy Binag, nakakabingi po ang katahimikan ng ating presidente. Po ay kabahagi ng pamilya ng SMNI. At ako po ay nalulungkot sa mga pangyayari sa SMNI dahil ito po ay refleksyon kung ano pong katarungan meron tayo ngayon sa bayang Pilipinas. Para pong binaliwala nila ang ating mga karapatan sa ating Bill of Rights at para bagang yang mga karapatan na nakasaad sa saligang batas ay dekorasyon lamang sa papel. Malinaw naman po kung anong mga proseso na dapat ginagawa kapag nagsuserve ng warrant of arrest. Yan po ay malinaw na malinaw doon sa tinatawag nating rules of court. Pero ang nakasaad po sa saligang batas talagang ang karapatan ng taong bayan para magkaroon ng seguridad sa kanilang pagkatao, sa kanilang mga papeles at sa kanilang mga lugar at tahanan ay hindi po dapat nalalabag except kung order ng isang judge. Matapos po i-describe with particularity ang mga bagay na kukunin o di naman kaya ang taong aarestuhin. Sangayon po dito sa karapatan nito, sinasabi talaga kung paano isi-serve ang warrant of arrest. Ito po ay dapat sa araw lamang at dapat makuha po sa matinong pagkatok sa pintuan. Wala pong nakasaad doon na kinakailangan lusubin ng compound para sa isang arrest warrant. At wala pong nakasaad doon na paulit-ulit dapat gagawin yan. So habang nangyayari po ang mga pangyayari dito sa SMNI, talaga naman pong winawarak at winawasak nila ang karapatang pantao, binabaliwala ang Bills of Rights. At ang talagang nakakabahala po yan, dahil kung nagagawa po ito sa isang simbahan gaya ng KOJC, po pwede mangyari po yan sa mga ordinaryong mamamayan. Isa pang nakakabahala po is ang pag-ulit ng kasaysayan sa panahon ng Marcos Sr. at Marcos Jr. Talaga naman pong ginigipit ang lahat ng kritiko. At ang SMNI nagbabayad dahil sa mga katanungan nila tungkol sa mga bagay-bagay na nakakaapekto sa pang-araw-araw buhay ng ating mga mamamayan. Ang diferensya lang po, si Marcos Sr. kinilala niya yung kanyang mga sinusupil bilang kalaban politikal. Ang Marcos Jr. po, kinakasuhan ng ordinaryong mga krimen para palabasin na kriminal ang kanilang mga kalaban. Mabuti na lang po, may sapat na katalinuhan ng ating mga kababayan na nakikita nila ng bagamat ginagamitan ng mga ordinaryong krimen, ang mga kritiko, political pa rin ang dahilan. Lahat po kaming mga kritiko, lahat po kami po pwedeng kasuhan mga kasong kriminal na ordinaryong kriminal at ang gusto pa nilang ikaso ay yung wala pong bail. Ako po, nagsalita na po ang PAOK na maski wala pong ebidensya laban sa akin, wala pong kahit anong ebidensya na nagli-link sa akin sa Pogo, ako daw po ay kakasuhan ng qualified human trafficking na gaya ng kaso ni Pastor Rocky Buloy ay non-bailable. So ako po ay nag-aatag lang ng takdang panahon para maging susunod na biktima. Pero hindi po tayo magpapasupil. Kasi kung tayo po yung magpapasupil, hahayaan nating manaig ang puwerso ng kadiliman. Talagang kinakailangan magsakripisyo. Pero ganyan po talaga anyo ng karapatan. Kung hindi po paninindigan, talagang yuyurakan. So ako po'y kaisa ng SMNI sa paninindigan na dapat manaig ang tunay na katarungan at dapat ipaglaban po ang karapatan. Kasama na po dyan ang karapatan ng malayang pananampalataya na linalabag po kapag yinuyurakan ang mga lugar kung saan nananampalataya ang isang simbahan. Nananawagan po ako sa buong sambayanang Pilipinas kung papayag po tayo na ang karapatan ng ilan ay malalabag. Ibig sabihin po niyan, ang karapatan ng halos lahat po pwede rin labagin. Unfortunately, ang hindi natin nalaman ay yung pagiging diktadorya pala ay parang nasa dugo. Kaya kinakailangan po manindigan. Yun lang po at karangalan ko po na makasama kayo ngayong gabi
At ako po, gaya ng 110 million Filipinos, ay naniniwala na bilang isang kaisa-isang Kristiyanong bansa sa Asia, mananaig po ang kabutihan laban sa kasamaan. Maraming salamat, Attorney Harry Roque. Spokesman, akong idadagdag kasi sinabi mo may pagkakaiba yung mag-amang Marcos, di ba? Meron pang isang malaking pagkakaiba. Although magkahalintulad sila sa pagiging diktador at saka yung ganid sa kapangyarihan at sa pera na gustong i-sequester ito, di ba? Mag-ama na mag-ama talaga itong mga Marcos na ito at wag nating kakalimutan yan. Okay, so pero may isang pagkakaiba sila. Walang binintang na cocaine addict si Ferdinand Marcos Sr. Pero itong Junior, yan yung ibinibintang sa kanya at hindi niya hinaharap yan. At para sa akin, dahil siguro doktor ako, o kahit di ka siguro doktor, dapat alam mo kung ano. Nakakagimbal ang nakikita natin ngayon. Malagim ang Bongbong Marcos presidency. At ako lagi ko nakokonekta ko lahat yan sa pagkalulong na hindi naman niya dinideny. At ayaw niya na magpa-drug test. No? Talagang wala siyang iniiwasan niya at wala siyang salita tungkol dyan. May tanong lang ako kay Spokes, ano ba yon? Pwede na ba nating simulan ang impeachment dito? Kasi I think it's an impeachable offense pagka, wala na ba si Spokes? Kapag yung kakayanan ng Pangulo dahil sa lulong siya, yung being unfit to lead. Naniniwala po ako at naninindigan na ang paggamit ng ay impeachable. Ito po ay betrayal of public trust, pagtaksil sa tiwala na ibinigay ng taong bayan sa isang opisyales. Ang ehekutibo po ang tagapagpatupad ng mga batas. Ibig sabihin po niyan, siya dapat ang nangunguna sa krusada laban sa pinagbabawal na droga at hindi dapat gumagamit. Hindi pa po tayo sigurado na siya'y gumagamit. Pero nakapagtataka po, bagamat nandiyan na ang mga ebidensya, meron pong video evidence, merong testimonial evidence si Cathy Binag, nakakabingi po ang katahimikan ng ating presidente. At ngayon po, kaya po ako pinupuntiryan ng Malacanang. Ako po ang pinagbibintangan na ako daw ang source ng video. Kaya ang order ni Speaker Romualdez, gurgurin yan si Harry Roque sa kamera. Alam niyo po, unang-una, si Maharlika po ay kasama ninyo dati. Siya po ang pinaka-loyal sa lahat ng loyalist. Nagtataka pa ba kayo na makakakuha siya ng mga ebidensya na dapat manggaling lamang sa napakalapit sa inyo? Siya po ang number 1 loyalist ninyo. Ako po, wala akong kakilalang loyalist sa totoo lang. Dahil ako po, hinayaan kong mabudol ang aking sarili dahil ako po nais kong paniwalaan na ang kasalanan ng ama ay hindi kasalanan ng anak. Pero tayo po'y nabigo. Talagang meron palang genetics dyan pagdating sa leadership qualities, sa pagiging diktadora, at sa pagiging gahaman sa kapangyarihan at sa salapi. Nagsisisi na po tayo pero narariyan na yan. Kaya nga po ang panawagan natin, kinakailangan magkaroon po ng accountability. Impeachable po ang paggamit ng pinagbabawal na droga. Lalong-lalo na sa napakadami ng ebidensya na nakikita natin at hindi po nagpapasinungaling o hindi umaamin ang ating presidente. At meron din tayong karapatan sa mga impormasyon na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. At siyempre po, yung impormasyon tungkol sa paggamit ng pinagbabawal na droga dahil yan nakakaapekto sa desisyon kung siya'y makikipaggera sa isang gera na hindi niya papapanalo at nakakaapekto sa paggawa ng desisyon kung paano harapin ang problema ng walang tigil na taas na presyo ng bilihin, kakulangan ng trabaho at mababang sweldo, meron po tayong karapatan na malaman ang katotohanan. So panawagan ko, Mr. President, panahon na pong magsalita kayo. At kung pasisinungalingan niyo po yan, talagang ang pinakamabuting pamamaraan ay hindi lamang po sa pagsasalita, mag-hair follicle test na po tayo. Ginawa niyo namang minsan nung eleksyon na kumuha kayo ng urine test. Ang problema lang po sa urine test, at buti na lang si Dr. Lorraine Badoy, panandalian lang po, nawawala na ng trace. Kaya importante po, yung hair follicle test nang walang kaduda-duda ang resulta. Hinimo ko po ang lahat ng opisyales, kasama na po ang VP Sara,
Because after all, ang kanyang kapatid ang naghain ng panukalang batas na nagsasabi na kinakailangan magkaroon ng mandatory hair follicle test sa mga taong gobyerno. So they should lead by example at tinanggap naman po ang hamon. Kayo, Mr. President, kung wala po kayong tinatago, bakit hindi kayo sumabay na kay VP Sara nang matigil na itong usapin ng di umano'y paggamit ninyo ng pinagbabawal na droga? Hindi po ito opsyon sa inyo dahil ang taong bayan po may karapatan sa impormasyon pag ito po ay ukol sa inyong estado ng pag-iisip na makakaapekto lalong-lalo na sa issue kung mabubuhay o mamamatay ang sambayanang Pilipino.